Umugong ang kalangitan sa bagsik ng kulog. Si Indra, halos hindi na magamit ang dalawang braso, nagpakawala ng kanyang pinakamalupit na atake, ang third blade, Ratcha Khadga. Sa harap niya, buong tapang na sinalubong ni Zukei gamit ang kanyang espada na binuo ng libu-libong talam, nakahanda para sa isang perpektong counter-attack. Sa saglit na iyon, malinaw sa lahat, hawak na ng Vermilion Bird ang bentahe. Ngunit sa mismong salpukan ng dalawang nag-uumapo na puwersa, may isang munting liko, isang halos di maaninag na galaw mula sa Thunder God. At dito nagsimulang mabunyag ang katotohanan kung sino ang tunay na naghari sa laban. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Terren at simulan na natin. What's up mga Cooks, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok spin-off, Apocalypse of the Gods Kabanata 15. We can still go higher. Sa pagpapatuloy ng kabanata, naghahanda si Indra upang pakawalan ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, ang Vajra Astra. Samantala, nakapwesto na rin si Zukei sa matatag na depensa, nakahanda para salubungin ang pag-atake ng Thunder God. Sa kanyang isipan, tiyak niyang malalampasan niya ang hadlang na ito, ang paglamon kay Indra sa laban ay magiging hakbang upang maitaas pa ang kanyang sariling lakas. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng masama. Sa isang iglap, nawasak at naputol ang kanyang kanang braso, isang pangyayaring hindi niya maipaliwanag. Litong-lito siya, sapagkat alam niyang kaya niyang mag-counter sa anumang uri ng pag-atake. Subalit sa hindi niya namalayan, bigla nang nasa kanyang likuran si Indra. Sa katotohanan, ang naranasan ni Zukei ay isa sa mga hiwaga ng kanyang sariling kakayahan, ang bahagyang masilip ang hinaharap sa pamamagitan ng sukdulang konsentrasyon ng kanyang isipan. Ngunit sa nakita niya, ang kanyang sariling kapahamakan mula sa mga kamay ng Thunder God, napamulagat siya, nanlumo, at nabalot ng malamig na pawis. Ipinahayag ng tagapagsalaysay na taglay ni Zukei ang pambihirang talas ng pag-iisip at obserbasyon. Sa matinding labang ito laban kay Indra, lalo pa itong tumalim at nahasa. Gayunpaman, hindi niya nakita kung paano eksaktong naputol ang kanyang braso. Sa gitna ng kanyang pagkalito, inalis niya ang kanyang divine weapon na nakabalot sa mga braso, at sa ilang saglit, isang bagong anyo ang umusbong, ang Phoenix Wing Dragon Slaying Sword. Para sa kanyang mga kaibigan, ang pagbabagong ito ay malinaw na hudyat, ito ang sukdulang anyo ng kanyang divine weapon. Ngunit sa halip na kaginhawaan, kaba at pangamba ang bumalot sa kanila. Batid nila ang katotohanan, kapag ginamit ni Zukei ang formang ito, hindi na siya nagtataglay ng anumang depensa. Noon pa man, tanging ang tulong ng kanyang mga kasama ang nagsisilbing pananggalang tuwing pinapakawalan niya ang huling forma ng kanyang divine weapon. Ngayon, gagamitin niya ito ng nag-iisa, at malinaw sa lahat, isang ataking handang ibuwis ang sariling buhay ang kanyang isasagawa. Samantala, inilalarawan ng tagapagsalaysay ang panganib na kinakaharap ni Zukei. Ang susunod na pag-atake ni Indra, ang tinatawag na third blade, ay imposibleng maiwasan. Sigurado siyang mawawasak ang malaking bahagi ng kanyang katawan, partikular na ang kanyang kanang tagiliran, at tiyak na ikamamatay niya. Ang teknik na ito ni Indra ay nilikha upang talunin ang isang nilalang na minsan nang nakapagpabagsak sa kanya gamit ang parehong pamamaraan. Inialay niya rito ang lahat ng kanyang bilis, hindi na iniisip ang distansya o pag-iwas, ibinuhos niya ang lahat sa purong kapangyarihan. Subalit kapalit ng nakapangangilabot na lakas, at upang mapigilan ang hindi makontrol na bilis na hinihingi ng teknik, ang kanyang katawan mismo ang kailangang magsakripisyo at masira. Mula pa noon, hindi pa kailanman naging ganap ang teknik na ito, sa bawat paggamit ay matindi ang pinsalang idinudulot kay Indra. Gayunman, batid ni Zukei na kahit hindi pa perpekto ang atake nito, ang third blade ay umangat na tungo sa isang antas na kayang lumipol ng sinuman sa isang iglap. Subalit hindi siya uurong. Para sa Vermilion Bird, handa niyang salubungin ang third blade. Kung hindi niya kayang umiwas o dumipensa, gagamitin niya ang buong lakas upang tapatan ito sa pamamagitan ng isang matatag na counter-attack. Buo ang kanyang loob, at sa sandaling iyon, naniniwala siyang wala ng imposible. Samantala, nakatuon ang mga mata ng lahat ng Diyos sa labanang ito. Ramdam ang kaba at bigat ng tensyon, kahit ang mga makapangyarihang Diyos ay pinagpapawisan, hindi matiyak kung sino ang mananaig sa huling sagupaan. Sa paligid ni Indra, naglalabasan ang napakaraming kidlat na humahalo sa malalakas na bugso ng hangin. Unti-unting natatakpan ng alimpuyo ng kulog at hangin ang kanyang buong katawan. Ngunit nang masipat ni Zukei ang anyo ni Indra, tila may bumangoong pagdududa sa kanyang isipan. Ang Thunder God ay animoy hirap at pabagsak, tila ba wala ng lakas ang natitira. Ang kanyang kanang braso ay tuluyan ng hindi magagamit, at maging ang kaliwa ay halos hindi nalalayo sa isa.
Hindi masukat ni Zuke kung anong klaseng atake pa ang mailalabas ng isang katawang halos wasak na. At dito nagsimula ang tanong sa kanyang sarili, ito na ba ang sukdulang lakas ng Thunder God, o may nakatagong panganib pang hindi niya nakikita? Sa isang iglap, sumulpot si Indra sa harapan ni Zuke at pinakawalan ang third blade, ang Tracha Khadga. Isang nakamamatay na sipa na nag-uumapo sa kapangyarihan ng kidlat ang pabagsak patungo kay Zuke. Ngunit hindi siya umatras, sinalubong niya ito ng isang perpektong counter-attack. Sa sandaling iyon, nagsalubong ang dalawang pinakamalakas na puwersa, ang bilis at bagyong dala ni Indra laban sa walang takot na pagtutol ni Zuke. Isang nakakikilabot na kidlat ang gumuhit at dumagundong, kasabay ng pagtilamsik ng dugo sa ere. Biglang natahimik ang lahat ng Diyos na nakamasid sa nakalutang na screen. Wala silang masilayan sa kapal ng hangin at alikabok na bombalot sa eksena, maging ang drone na paniki na sumasagap ng live footage ay hirap makakuha ng malinaw na tanawin ng labanan. Nang tuluyang hamupa ang malakas na hangin, nasilayan ng lahat ang dalawang Diyos, nakatalikod sa isa't isa, kapwa hindi gumagalaw. Napabulong si Jarl, nagtataka kung ito na ba ang huling yugto ng sagupaan. Sa katahimikan, parehong nag-aabang sina Zuke at Indra kung sino ang unang babagsak. Maya-maya'y bumungad ang malalang pinsala ni Zuke. Ang kanyang kanang balikat ay lubhang lumubog, doon tumama ang nakamamatay na third blade. Halos matanggal ang kanyang braso, at ilang sandali pa'y bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Unti-unting lumaylay ang kanyang kanang braso, tuluyang nawala ng gamit. Sa kalunos-lunos na kalagayang iyon, napasigaw ng pag-aalala ang kanyang mga kaibigan. Doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ang inaakala niyang perpektong counter-attack ay nauwi sa kabiguan. Sa mismong sandali ng kanilang sagupaan, naisingit ni Indra ang isang napakahusay na galaw, bahagyang inilihis ang anggulo ng third blade upang iwasan ang tuwirang sagupaan. Dahil dito, nabigo si Zuke na may patama ng buo ang kanyang counter-attack, at nagawa ni Indra na malinis na patamaan siya sa balikat. Para kay Zuke, isang kamangha-manghang teknik ang ipinamalas ng Thunder God. Tinanggap niya ang malalang pinsala ng may dangal, ngunit kasabay nito'y unti-unting nagkalas-kalas ang kanyang divine weapon, senyales na hindi na niya ito kayang kontrolin. Wala nang lakas na natira para ipagpatuloy pa ang laban. Natigilan ang kanyang mga kaibigan, walang magawa sa bigat ng kanilang nasaksihan. At kahit wala ng lakas, sa kanyang alaala ay nakaukit na ang espesyal na atake ni Indra, ang third blade. Para sa kanya, ayos lang ang pagkatalo, sapagkat alam niyang may lalakas pa siya kung sakaling muling mabigyan ng pagkakataon. Ngunit sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at bumulagta siya sa sahig. Agad na nakuna ng drone na paniki ang kanyang pagbagsak. At dito na inanunsyo ni Jarl ang pagtatapos ng laban, ang ikatlong sagupaan ng Apocalypse Tournament ay natapos na, at ang nagwagi ay walang iba kundi ang Thunder God na si Indra. Pag-alis ni Indra mula sa pinagdausan ng labanan, sinalubong siya ni Shiva at iba pang mga Diyos. Agad na binanggit ni Shiva na muntik na siyang mabigo sa labang iyon. Para naman kay Brahma, bagamat halos natalo si Indra, nakahanap pa rin siya ng natatanging paraan upang manalo sa gitna ng laban, isang bagay na kapuri-puri. Sumang-ayon si Indra, ngunit idiniin na kung hindi laban sa isang kasing lakas ni Zuke, tiyak na hindi tatama ang kanyang atake. At sa huli, mariing sinabi ng Thunder God na hindi siya mahilig sa walang saysay na papuri, ngunit buong puso niyang ipinagmamalaki ang pagkakataong makalaban ang Vermilion Bird. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina mapansin sa digmaan, mga bayaning nagbigay ng hiling na walang hanggan. Sa mga ukil ng pawis at tugo sa lupa, labanan na nino, ang takutin ay kumikilos mula sa dilim. Ngunit ang espiritu ay di mawawalan ng daan.